pinagkakatiwala ang banal na pag-iisang dibdib na ito at kayo po ang maluwalhati. Ito po ang aming hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Upo na po tayo. Ang marriage o ang pag-aasawa ay maituturing na pinakamahalagang relasyon sa lupa, pangalawa sa relasyon ng tao sa Diyos. At ang sino mang nagnanais na makipag-isang dibdib sa pamamagitan ng sakramento ng kasal, ay kinakailangan ng buong paggalang, pagkilala, at pagganap na pagkaunawa sa kanyang pasya ng pakikipagtipan na siyang tanging dahilan ng ating pong pagtitipon sa oras na ito. Pwede ko po bang hilingin ang mga magulang ni J. Louie at saka po ni Joanne na tumayo? Nandito po ba sila? Marami pong salamat. Meron lamang po akong katanungan. Kayo po ba ay may pagsang-ayon sa kasalang ito? Yes po. Ipinagkakatiwala niyo po ba ang buhay at ang kinabukasan ng inyong anak sa kanya pong mapapangasawa? Yes po. Wow, salamat po. Maaari na po kayo po. At para sa kapalagayan ng kalooban ng bawat isa, meron po bang matibay na dahilan upang hindi matuloy ang kasalang ito? Wala po. Wala naman pong tumututol. So, kung wala, purihin po ang Panginoon at pagpapatuloy po natin ang ating pagdiriwang. Hayaan niyo pong basahin ko po ang teksto na mula sa aklat ng Genesis. Meron ba tayong Bible dyan? Have the Bible, please. Parang Korean to, ha? Then the Lord God said, "It is not good that man should be alone. I will make a helper for him." So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he was asleep, he took one of his ribs and closed up its place with flesh. And the rib that the Lord had God taken from the man, he made into a woman and brought her to the man.